Ismael, dito ka ba tinatago ng kidnapper? Nagmamadaling tanong ni Eliza, na naniniwalang masyadong delikado ang nandito. Tumango si Ismael at umupo ng matuwid. Kinidnap ka rin ba? No, my ex-husband Casper told me to come here. I don't know he know of this place but I guess I'll find out in the future. Sabi ni Eliza, masyadong delikadong lugar na to. Kailangan na nating umalis sa lugar na to. Sinubukan ni Ismael na tumayo sa buong lakas na natitira sa kanya. Halos maramdaman ni Eliza ang pag-iyak niya. Sobrang bigat niya. Alam mo ba ang daan palabas? Tanong ni Ismael sa kanya. Dumaan ako sa pintuan ng C50 na yon. Sa tingin ko'y wala ng ibang paraan palabas, sabi ni Eliza. Let's leave quick. Agad na naglakad sina Ismael at Eliza patungo sa pader ng C50. Sinubukan ni Eliza na itulak ito tulad ng ginawa niya nung papasok siya. Pero nanatiling matigas ang bagay. Hindi ito dumulas. I think we are stuck here. We need to find a way out. Sabi ni Eliza at nilingon ni Ismael ang paligid. Nauuhaw ako, sabi ni Ismael. Kung alam kong makikita kita dito, sana nagdala ko ng makakain. Maghintay ka lang. Hahanap tayo ng paraan palabas. Inakay siya ni Eliza pabalik sa kinaroroonan niya bago siya dumating at sa kahinanapang lugar para tingnan kung may rutang takasan pero wala. Nasa harap mismo ng pader ng C50 si Michael. Alam niyang nandun si Eliza kasamang kapatid niya. Hindi niya alam kung sasabihin pa ba ni Ismael kay Eliza na siyang kumidnap sa kanya. Kung nangyari yon, malalagay sa alanganin ng kanyang plano. Alam ni Michael na madalas pumunta dito si Casper para sa maruruming gawain pero hindi niya inaasahan na sasabihin niya kay Eliza na pumunta rito. Para saan? Alam ba ni Casper na may tinatago siya dito? Sa sobrang galit ni Michael ay tumawag siya sa pulis kaya nasuhulan siya ng 10,000 dolyar at sa sandaling sumagot siya, sinabi niya sa kanya, double Casper's punishment and send me your account number. I will send you another $10,000. Sige sir, masayang sabi ng pulis sa kabinaba ni Michael ang tawag. Tinawag ni Michael ang isa sa kanyang mga tauhan na nasa malapit at sa sandaling lumitaw siya. Sinabi niya sa kanya na pumasok sa loob ng C50 at paalisin si Eliza doon. At alamin ko anong sinabi ni Ismael kay Eliza. Nang papasok ng lalaki sa C50, tumawag si Michael. Elias, lumingon ng lalaki at nagutos si Michael. Don't hurt her. Got it, boss. Tinusok na lalaki isang code sa C50 at bumukas ang bagay saka pumasok ang lalaki. Nang makita siya ni Eliza, nagsimulang tumibok ang kanyang puso. Tumakbo siya sa kapatid niya at sinabing, may pumasok. Napabuntong hininga si Ismael na hindi alam ang gagawin. Sa wakas ay humarap si Elias kay Eliza. Anong ginagawa mo dito? I came for my brother. Please don't hurt him. Pakiusap ni Eliza. Kalmadong mukha ni Elias at hindi siya mukhang makakasakit ng langaw. Bibigyan kita ng 50,000 dolyar kung pwede mo kami palayain. Sinubukan siyang suhulan ni Eliza ng pera. Please leave. Sabi ni Elias kay Eliza, pakiusap, hayaan mo kung umalis kasamang aking kapatid. No, please. I'm trying to be polite to you. Please leave. Sabi ni Elias. Alam ni Eliza na wala siyang choice kung hindi umalis. At least alam na niya kung nasaan ang kapatid niya. Don't worry Ismael, Michael is coming to save you soon. Sino si Michael? Tanong ni Ismael sa biglang bumalik ang isip niya kay Michael Aliman. Actually hindi pa niya kilala o alam ang pangalan niya noon. Pero nung araw na nagkita sila, sinabi niyang pangalan niya. I said get out. Sigaw ni Elias sa kanya kaya napaatras si Eliza. Kinidnap ako ni Michael Aliman, galit niyang nasabi. Ano? Napasigaw si Eliza sa gulat. Galit na sinipa ni Elias si Ismael sa likod na ikinagulong niya sa sahig sa sakit. Keep your mouth shut, sabi ni Elias at muling sinipa si Ismael. Kinidnap ako ni Michael Aliman. Bastos siya, huwag mo siyang dayain. Nilabas ni Elias ang baril niya at ginamit ito para tamaan si Ismael sa ulo niya. Agad siyang namatay. Nang tatakbo na sana si Eliza kay Ismael, tinutok ni Elias ang baril sa kanya. Kapag tumanggi kang lumabas ay babarilin kita sa ulo. Napatingin si Eliza sa bangkay na kapati sa sahig at umiyak. Mabilis tong tumakbo palabas at umaasa na hindi ito mamamatay hanggat hindi nito nagagawa ang paraan para mailigtas ito. Naglakad siya palabas ng C50 at tumakbo palabas ng Gate of Hell. Nang makalabas na siya, nakita niyang may napuno ng dugo sa labas ng gate. Sa pagsusuri sa tao, nakita niya si Michael yon. Napasigaw siya sa gulat. Mr. Michael, nagpumigla si Michael na imulat ang mga mata niya at mas dumali ang dugo sa kanyang bibig. Please save me, please. Paano siya nasaktan? Hindi ba siyang kumidnap sa kapatid niya? Inago mo kapatid ko, gusto mong iligtas kita ha?
Ako? Bulalas ni Michael sa gulat. I can never do such to my friend. He coughed out more blood. Kinidnap din ako pero pinilit kong huwag pumasok sa lugar na to. Tapos pinagmalupitan nila ako sa ganitong paraan. Michael shut his mouth at muling ang mga mata niya. Nakahiga ang kanyang katawan na parang walang buhay. Hindi kayang iwan siya ni Eliza sa ganitong paraan. Malalaman niya kung ano ang totoo. Tinulungan niya ito sa backseat ng sasakyan at pinahiga saka siya pumasok sa driver's seat at nagsimulang magmaneho ng napakabilis. Samantalang si Michael ay may masamang ngiti sa mukha niya sa backseat ng kotse. Maya-may pumarada si Eliza sa B Hospital pagkatapos itinawag niyang atensyon ng nurse na kalaunan ay nagmamadaling buhatin si Michael mula sa sasakyan papunta sa isang emergency ward. Alam ni Eliza na kailangan niya ng tutulong sa kanya sa puntong ito. Sinabi ng kapatid niya na kinidnap siya ni Michael pero nag-text siya noon na dapat niyang kontakin si Michael dahil siya lang ang makakapagligtas sa kanya. Siya ay malalim na nalilito. Bumalik siya sa loob ng sasakyan at nagmaneho papunta sa bahay ni Tyrone. Pag-park niya, nilapitan siya ng head of guard at gumagalang na yumuko. Hello Mrs. Eliza, nasaan si Tyrone? Inip niyang tanong na nakalimutan niyang batiin siya pabalik. Mr. Tyrone went out since a couple of hours. He should be back soon. Tugon ng head of guard. Nasa loob ba ang mga anak ko? Tanong ng head of guard. Oo, tugon naman ng head of guard at agad na tumakbo si Eliza patungo sa pinto. Agad na tinawagan ng head of guard si Michael at nang sumagot ito, sinabi nito sa kanya, Sir, nasa bahay ni Mr. Tyrone si Miss Eliza. Kapag umalis siya sa lugar, ipaalam sa akin. Utos ni Michael at binaba ang tawag. Makalipas ang 1 oras. Bumalik si Tyrone sa loob at mabilis na pinuntahan siya ng head ng gwardya. Pagkababa niya ng sasakyan niya, sinabi niya sa kanya, Sir, Miss Carmen is inside. You're fired, sabi ni Tyrone. Boss, hindi ko alam na ayaw mo siya dito, sabi ng head of guard na may pagmamakaawa. Humigit kumulang 15 sasakyan ang pumasok at ang matipunong itsura ay nakakatakot na mga lalaki bumaba mula sa kotse at binagsak ang ulo ng gwardya sa lupa. Sir, please forgive me. I won't let Miss Carmen in next time. Pakiusap ng head of guard. Hindi niya alam na magagalit ng ganito si Tyrone dahil lang sa pinapasok niya si Eliza. You are working for me but at the same time, working for Michael. Akala mo ba hindi ko malalaman? Tanong ni Tyrone. Nagulat ang head of security. Alam niya mapapahamak siya. Sir, nagsimula siyang umiyak. Patawarin mo ko. Hindi lang ikaw ang natanggal. Lahat ng lalaking nasa ilalim mo ay tinanggal din. Sa nakikita mo, may mga bagong bantay akong dinala. Ani Tyrone at inutusan ng bagong head ng security na tratuhin siya at ng kanyang mga tauhan na parang aso tinapon sila palabas. Saka pumasok si Tyrone. Dumiretso siya sa kwarto ng bata at pagdating niya sa entrance ng kwarto nila. Sa harap ng pinto, narinig niya mga tawa nila pero narinig niya rin ang boses ng matanda. He texted Eliza and said, Meet me at the living room. Bumalik siya sa sala pero hindi siya umupo. Iniisip niya kung anong ginagawa ni Eliza dito. Hindi ba't pinalaan niya na ito na huwag nang babalik dito? Maya-may lumabas si Eliza sa sala at saka bumati. Mr. Tyrone, nakatingin lang si Tyrone sa kanya ng blanco. Hindi umiimik. Kailangan ko ng tulong mo. Bakit hindi ka humingi ng tulong kay Michael? O wala siyang kakayahan na tulungan ka? Tanong ni Tyrone. I don't know why you are thinking of me as a slut but I am an upright woman who holds morals in high esteem. Nakidnap ang kapatid ko and I need you to help him. Please. Pakiusap ni Eliza. Bakit hindi makakatulong si Michael? Tanong ni Tyrone. I'm suspecting him. I don't trust him. You don't trust the man that you love? Wala kang tiwala sa taong sinipingan mo. Tanong ni Tyrone na may masamang tingin. Mr. Tyrone, if you are hurt that I slept over at Mr. Michael's place, then I'm very sorry. Very sorry, and I don't love Michael. Nung nakidnap ang kapatid ko, tinext niya akong puntahan si Michael. Dahil si Michael lang ang makakahanap sa kanya at makakapagligtas sa kanya nung araw na pumunta ka sa apartment ko. Wala ko sa sarili ko nun dahil nawawalang kapatid ko at ang gusto ko lang makita ay si Michael para masabi ko sa kanya tungkol sa kapatid ko. Humiling na iligtas siya at nagbigay ng kondisyon si Michael na kung kailangan niyang tulungang iligtas ang aking kapatid, dapat akong pumayag na pakasalan siya, sabi ni Eliza. Na makita niyang blanco pa rin ang ekspresyon ni Tyrone at hindi ito mimik. Nagpatuloy siya, kailangan kong pumayag na pakasalan siya para lang mailigtas niya ang kapatid ko. So bakit hindi pa niya nailigtas ang kapatid mo? After all, pumayag ka na pakasalan siya? Tanong ni Tyrone. Sabi niya pagkatapos ng nakasal namin gagawin niya yon. Hindi ko siya mahal, trust me. Tumingin sa kanya si Eliza na may kaawa-awang muka.
Kaya lumayo ka sa akin at pumunta sa kotse niya dahil emotionally destabilized ka ha? Tanong ni Tyron. That was rude. I know, and I'm so sorry, Mr. Tyron. Please forgive me. I promise not to repeat such again. I should have called you to apologize the same night, but I want to meet you in person. Para humingi ng tawad, sabi ni Eliza. Pero nakipagtalik ka sa kanya, tanong ni Tyron. No, I did not. Why would I? Never, sabi ni Eliza. Let me get it. As a woman, pumayag kang mag-sleep over sa pwesto ng lalaki pero hindi ka nakipagtalik, hindi ba? Tanong ni Tyron. Please, try and understand. He was scared of having nightmare because he would be dying soon so I agreed to sleep over at his place para hindi siya bangungutin. Humagighik si Tyron. Bakit ang tanga mo? Halatang nadaya ka na mag-sleep over at pumayag ka. Pinipilit ka ni Michael na pakasalan siya at doon ka pa nag-sleep over sa bahay niya. Anyways, enough of the lies. I called your line at ang natanggap ko bilang tugon ay ang mga halinghing mo. Para kang malinaw na nakikipagtalik. Tinawagan mo ko? Mali mo yata sinagot ng tawag. I can imagine you wanted to press the red button and put your phone somewhere. But wrongly, you pressed the green button habang patuloy na nakipagtalik. Ani Tyron. What kind of assumption is that? Nakakadiri. Hindi ako nakipagtalik kay Michael. Pasimple ako natulog sa kama niya. To sleep on his bed? Ha ha ha. Putol ni Tyron na tumawa ng masakit. Hindi ka malang natulog sa ibang kwarto. Sa kwarto kanya natulog at sa kama niya talaga. Hindi ka pa nakikipagtalik sa kanya? Kaya iniisip mo na naghahalusinate ako kapag narinig kitang umungol, hindi ba? Tanong ni Tyron, nakatayo pa rin. Na magsasalita na sana si Eliza, lumapit si Tyron sa kanya. Babae, binabalaan kita. Layuan mo ko. Huwag mo kong hayaang magdulot sa'yo ng isang uri ng sakit na ikakawasak mo. Natakot si Eliza sa aura niya. Nalito siya tungkol sa pagpipilit nitong makipagtalik siya kay Michael. Nang hindi naman. Mr. Tyron, hindi ko. Umalis ka sa bahay ko. Islat! Sigaw ni Tyron sa kanya kay napatras si Eliza ng maraming hakbang. Galit na galit siya at para siyang susunggaban at sisirain anumang sandali mula ngayon. Umalis siya sa presensya nito at masakit na naglakad. Patungo sa pinto. Nang hawakan niyang knob ng pinto, bumuhos ang mga luha sa mga mata niya. Kung hindi siya matutulungan ni Tyron, kung gayon walang sino man ang makakatulong sa kanya. Miss Carmen, biglang tawag ni Aurora at tumakbo kay Eliza. Niyakap niya ng mahigpit si Eliza. Pinunasan ni Eliza ang mga luha sa mukha niya at binuhat ang batang babae. Samantalang si Tyron ay nanunood. Iiwan mo na ba kami ngayon? Halos mangyak-ngiyak na tanong ni Aurora kay Eliza. Leave, narinig niyang sigaw ni Tyron kay Eliza. Gusto ng papa mo na umalis ako, kailangan ko na. Sabi ni Eliza at hindi mapigilang luhay tumulo na sa kanyang pisngi. Tumingin si Aurora kay Tyron at sinabing, Dad, hindi ba nangako ka sa akin na ayusin mong hindi pagkakasundo niyo ni Miss Carmen? Yes, I did. But that was when Miss Carmen and I had a minor agreement. Pero ngayon, may major agreement na kami ni Miss Carmen. Ikakasal na siya sa ibang lalaki sa Sabado. Eto, kasamang asawa niya. Lakad ni Tyron papunta kay Aurora na nakayakap kay Eliza at pinakita sa kanyang screen ng kanyang phone. Larawan niyo ni Eliza na nakapatong ang ulo sa dibdib ni Michael at niyakap siya. Nadurog ang puso ni Aurora. Nagplano bang kanyang ina na magpakasal sa iba? Kung ganon, paano niya ayusin ang mga ito? Disappointed si Aurora kay Eliza. Napalingon siya kay Eliza with a disappointed look. Naintindihan naman ni Eliza ang nararamdaman niya at marahang binagsak siya. Miss Carmen, bakit kayo kakasal sa iba at hindi sa papa namin? Hindi mo ba alam na masasaktan ng papa namin? It's complicated at naipaliwanag ko na sa kanya, Aurora said. She's not worthy of being your mother. Don't worry. I will find a cultured woman with self-respect who will love you dearly. She will come and act as your mother, ani Tyron. Ayoko, biglang sumulpot si Zachary, Ezekiel at Zoren. Na kanina pa palihim na nakikinig sa usapan. Kung hindi pwedeng maging mom namin si Miss Carmen, wala nang iba, sabi ni Zachary. Nilingon ni Michael ang tatlong malilit na gwapong lalaki. Na-in-love na si Miss Carmen sa iba't ikakasal na siya sa Sabado. Pigilan ang kasal, Dad, sabi ni Ezekiel. Ha? Natigilan si Tyron. See Miss Carmen's eyes. Tinuro ni Zoren ang mga mata ni Eliza. Sinundan ni Tyron ang kamay ni Zoren at tumingin sa mga mata ni Eliza. Walang ibang nakita bukod sa luha. Bumalik siya sa mga bata. What's in her eyes? Love. Miss Carmen, love you. Kung sino man na makakasama niya sa Sabado, pinilit lang siya.
Kaya Dad, pigilan mo kasal at bawiin mo si Miss Carmen. Pinahayag ni Moises. Natigilan si Tyron nang marinig ang mga bata nagsasalita ng ganito. Lumapit si Tyron sa mga lalaki at pinakita isang larawan ni Eliza na nakapatong ang ulo kay Michael at niyakap siya. Naisip mo ba na pinipilit siya ng lalaki? Nagulat din ng mga boys na makita ang picture, napating sila kay Eliza at inisip ko may ibang lalaki ba talaga tong in love. Ang pagiging in love sa ibang tao ay tulad ng pag-abandona sa kanila dahil kapag nagpakasal na siya, sa huli makakakuha si Tyron ng ibang babaeng gaganap bilang kanilang ina. Halos mapaiyak si Eliza, hindi niya alam na si Michael ang kumuha ng litrato na nakapatong sa kanya at pinadala kay Tyron. She was only trying to comfort him. She wasn't doing that cause she loved him. But who will believe her? Ang larawan niya nagsasalita ng isang volume at ang lahat ngayon ay nakikita siya bilang isang masamang tao. Napaiwas ng tingin si Eliza. Pinagsisisihan niyang maraming bagay na nagawa niya. Sinamantala lang ni Michael na napakalambot ng puso niya at hindi niya kayang masaktan. Pwede na kayong pumasok sa loob, sabi ni Tyron pagkatapos ng ilang segundong katahimikan. Nagpalitan na nakakagulat na tingin ang mga lalaki. Hindi na nila alam ang sasabihin, hindi nila maisip na pinipilit ng isang lalaki na pakasalan ang kanilang ina when in fact, it was their mother resting comfortably at the bosom of the man. Tinawag ni Tyron ang chef ng kasambahay at saka inutusang ihatid ng mga bata sa loob. Miss Carmen, tawag ni Zoe na parang umaasa maipagtanggol ng kanilang ina ang eksenang ito. Pwede ka nang pumasok sa loob, sabi ni Eliza at malungkot na tumalikod ng mga lalaki. At pumasok sa loob, sumenya si Eliza sa kanyang ulong pumasok na rin si Aurora. Tumingin si Aurora kay Tyron at malumana itong sinenyas ang sumama sa kanyang mga kapatid. Labis na nag-alala si Aurora at ang mga lalaking baka hindi napayagan ni Tyron si Eliza na bisitahin silang muli. Matapos mawala ang kasambahay at ang apat na bata sa sala, binaba ni Eliza ang ulo, nakaramdam ng labis na kalungkutan. Lumingon siya sa pinto't malungkot na hinawakan ng knob. Habang iniisip niya si Ismael na mahinang nakahiga sa deadly place na yon, nakaramdam siya na matinding kirot sa kanyang puso. Sinong tutulong sa kanya ngayon? She twisted the knob and pushed the door open, then she heard the word, I'll have finding your brother. Hinanap na ni Tyron si Ismael sa buong North Hill pero hindi pa rin niya ito mahanap. Dahil pinaghihinalaan ni Eliza si Michael ay baka may clue siya tungkol sa pagkidnap sa kapatid niya. Lumingon si Eliza, nagulat sa kadahan-dahang sinabing, Salamat, bakit mo pinaghihinalaan si Michael? Kinuwento ni Eliza kung paano siya pumunta sa C50 at nahanap si Ismael doon. So ang ibig mo sabihin, hinayaan ka ng lalaki nagpakita sa'yo doon? Tanong ni Tyron. Oo, nagulat ako na hindi niya ako sinaktan, sabi ni Eliza. Tumawag si Tyron sa lalaking pansamantalang pumalit sa posisyon ni Ismael hanggang sa matagpuan siya. Sinabihan niya itong pumunta doon kasama ang kanyang mga tauhan at iligtas si Ismael. You can come to have your seat, my men are on it. Sabi ni Tyron at umupo. Lumayo lang si Eliza sa pinto at sinabing, okay lang ako ng ganito. Ibig mo sabihin mananatili kang ganito hanggang sa matagpuan ng kapatid mo? Tanong ni Tyron. Siya ang lahat ng meron ako. Walang saysay na umupo kapag ang aking isip hindi mapakali. Sabi ni Eliza. Well, I insist you sit. Sabi ni Tyron. No please. Don't bother about me. If I'm making uncomfortable with the way I'm standing, I can wait outside, she said. Tinitigan siya ni Tyron ng ilang segundo saka siya tumayo. Pagkatapos ng ilang segundo katahimikan, nagtanong si Eliza, Bakit nakatayo dyan, Mr. Tyron? Ikaw kasi hindi ako makaupo habang nakatayo ka. Why? I mean nothing to you, so bakit ka naman maabala nakatayo ako at nakaupo ka? Tanong ni Eliza. Hindi kumibo si Tyron at pasimpleng umiwas ang tingin sa kanya. Napabuntong hininga si Eliza at tuluyang umupo. Lumapit si Tyron sa kanya at tumabi sa kanya. Hindi ba talaga kayo nagtalik ni Michael? I swear with my life, hindi ako nakipagtalik sa kanya. Hindi ko alam kung paano mo ko narinig na umungol sa phone ko. Mukhang misteryoso yun para sa akin, sabi ni Eliza. Pinag-isipan to ni Tyron at inisip kung ito ba ay gawa ni Michael. Anong oras ka natulog sa kinaroonan ni Michael ng gabing iyon? Bago pa makasagot si Eliza, nagring ang phone ni Tyron at sinagot niya to. Dahil ito ang kanyang temporal na pangalawa sa command sa underworld. Hindi namin mahanap si Ismael doon. Pumikit si Tyron at tumingin kay Eliza nakatutok sa kanya. Keep finding him. Sabi niya at binaba ng tawag. Ang iyong kapatid ay nakuha na mula doon dahil hindi siya mahanap. Sabi ni Tyron, ang puso ni Eliza nahulog sa kalungkutan na siya'y sumabog sa pag-iyak. Bakit nila pinapahirapan ng kapatid niya? Anong ginawa niya? Si Michael kaya talagang kumidnap sa kanya. Nilabas ni Tyron ang kanyang panyo at nilinis ang mukha niya gamit iyon. Tinaas niya ang kanyang baba hanggang sa tumapat ang mukha niya sa kanya. I'll find him and bring him to you alive. Nanginginig ang bibig ni Eliza at umagos ang mga luha sa mukha niya. Nawala ang lahat ng connection ko sa kanya nung nakaraan na hindi ko man lang alam na may kapatid ako. Ngayong muli ko na siyang nakita
Sinusubukan niyang gamitin ng mga kaaway para pahirapan ako. Gayunpaman, patuloy lang na tiningnan ni Tyron. Ang mukha niya, nakita niya inosente at maganda. Napatingin din sa Eliza sa sobrang gwapo niyang mukha. Akala mo ba si Michael ang kumidnap sa kanya? Kung sinabi ng kapatid mo na si Michael yon, tama siya, sabi ni Tyron. Pero bakit naman gagawin ni Michael yon? Magkaibigan sina Michael at Ismael. Hindi sila magkaibigan. Kilalang kilala ni Tyron si Ismael at alam niyang karamihan sa kanyang mga kaibigan ay ang nakatrabaho niya sa underworld. Si Jeremy, ang kanyang best friend, ay nakatanggap ng kanyang kalayaan mula sa underworld. Ilang taon na nakalipas nang siya'y naging walang kakayahang magpatuloy sa paglilingkod bilang isang sundalo. Ismael actually texted me through a message stating that Michael was his secret friend. Sabi ni Eliza, iniisip ko na baka galit si Ismael kay Michael dahil darating pa siya at niligtas siya. The truth will soon be revealed clearly. I'll find your brother. I only need you to trust me. Kaya mo ba yon? Tanong ni Tyron, dahan-dahang tumango si Eliza and then he pulled her to his embrace. Huwag ka na ulit matulog sa pwesto ng lalaking kahit anong mangyari. I won't, sabi niya sabay sandal ng ulo sa balikat niya. Huwag na huwag mo ipapatong muli ang iyong ulo sa balikat ng sinumang lalaki maliban sa akin, sabi ni Tyron. Eliza wanted to remind him that they were friends, but she didn't want to spoil this atmosphere, kaya sabi niya, I won't. Pangako ba yan? Oo, sagot ni Eliza. Good. I understand that we are friends, but you have to understand that a relationship is likely to subsist between the both of us in the future. I will be needing you as the mother of my children. You won't mind, right? Tanong ni Tyron, I will mind. Natahimik si Tyron sa kadahan-dahang matras si Eliza. If I will end up become the mother to your children, then I also want to occupy your heart. Doon lang naging satisfying for me ang mga araw ko kasama ka at mga anak mo. At saka pakiramdam na hindi ginagamit. Posible yan. Muntik nang matawa si Eliza pero mabilis na itinagot it's possible too. Looking squarely at his face, she continued, to occupy your heart? Oo, pwede. Gusto siyang yakapin ni Eliza pero ayaw niya ipakita kung gaano siya kasaya. Kaya nahihiya na lang siyang yumuko. Nasaan na nga kaya si Ismael? Magawa kaya itong mailigtas ni Tyron? Mabigyang kasagutan na kaya mga katanungang nagpapagulo sa isipan ni Eliza. Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.